Hello mga munting kaibigan! Kamusta kayong lahat? Ako si Teacher Giselle at maayos ang lahat dito. Salamat sa Diyos! Welcome sa panibagong CBC online class sa inyong tahanan. At tulad ng alam nyo na, halos matatapos na natin ang huling mga aralin ng panibagong season. Ngunit bago tayo magsimula, paano kung tanungin ko muna kayo ng ilang mga katanungan? Gusto kong makita kung magaling kayo. Unang tanong, ano ang GPS natin para manatili sa tamang daan na ang Panginoong Jesus? Screen time! Tama, ang Biblia, ang salita ng Diyos. Pangalawang tanong, ano ang ibig sabihin ng parangalan? Screen time! Kung sinabi mo na ang parangalan ay pagsunod, kagustuhan na magbigay kasiyahan at pagkakaroon ng takot, ikaw ay tama. Ang huling tanong, paano natin pinararangalan ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan? Screen time! Sa tingin ko, naaalala mo ang munting aral na ito. Tama ba? Pinararangalan natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan kapag sumusunod tayo at ginagawa kung ano ang nakakalugod sa Kanya. Kapag inaalagaan natin ito mula sa loob palabas. Sa mga susunod na araw ay aalalahanin natin ang lahat ng ating mga natutunan sa season ng Labanan ang Mundo tungo sa kaharian ng Diyos. Ano ang pinaka-nagustuhan mong aralin mula sa temang ito? Nagsimula tayong natututunan ang tungkol sa paglikha. Sino ang nilikha ng Diyos? Sina Adan at Eva. Nilikha na tayo upang sumunod lamang sa isang direksyon, isang daan, at isang daan ng kapayapaan ng tunay na kagalakan sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang salita. Pero, tulad ng alam na natin na magpasya sina Adan at Eva na sundin ang kanyang sariling kalooban na sumuway sa Diyos, huminto sila na mamuhay sa tabi niya at iniwan ang tamang daan. Ngunit dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus upang maging ang tanging daan na magdadala sa atin upang mamuhay muli ng malapit sa Diyos magpakailanman. Ang batang gustong mabuhay magpakailanman sa isang magandang lugar na inihahanda ni Jesus para sa atin ay dapat manatili sa tamang daan hanggang sa dumating si Jesus para kunin tayo. Ito ay sinasabi sa atin ng salita ng Diyos sa verse na natutunan natin. Alalahanin natin, ito ay sa libro ng 1, chapter 14, verse 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Ano ang pakiramdam na lumakad sa daang ito na si Jesus sa ating pang-araw-araw na buhay? Tama, gagamitin nyo ang ating GPS at susundin ang lahat ng itinuturo niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa kanya matatagpuan natin ang tunay na kagalakan at ang lahat ng kailangan natin para magkaroon ng kumpleto at pinagpalang buhay. Kaya huminto sandali at mag-isip kasama ni teacher. Ano nga ba ang ibig sabihin ng labanan ang mundo? Ito ay ang pagsunod sa salita ng Diyos. Ito ay pagsunod sa ating GPS. Dahil sa paaralan, minsan kahit sa ating pamilya, makikita natin na ang lahat ay sumusunod sa isang direksyon at ginagawa ang mali. Ginagawa ang hindi nakalulugod sa Diyos. Ngunit kaibigan, oo ikaw,
Alam mo kung saan ka dadalhin nito. Alam mo, hindi ito magdadala sa iyo ng tunay na saya. Kaya iba ang gagawin mo. Lalabanan mo ang mundo. Tulad ng isang driver na hindi alam ang daan patungo sa gusto niyang puntahan. May mga pagdududa at hadlang at ligtas siyang dadalhin ng GPS sa kanyang destinasyon. Nasa Biblia ang lahat ng patnubay at direksyon na kailangan natin upang manatili sa tamang daan hanggang sa dulo. At ang parangalan ng Diyos ay bahagi ng direksyon na ibinibigay sa atin ng ating GPS, ang Biblia. Naalala mo ba ang natutunan natin tungkol sa karangalan? Alam mo ba kapag nakatanggap ka ng regalo na nasurpresa ka dahil hindi mo ito inaasahan? Ano ang nararamdaman mo? Siguradong napakasaya mo, hindi ba? Ngunit, napatigil ka na ba para isipin kung ano ang pag-uugali na ipinapakita ng taong nagbigay nito sa iyo? Opo, ang kilos na ito ay nagpapatunay na mahal ka ng taong iyon. Kaya pinararangalan ka nila sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at pagpaparangal. Ganoon din ang nangyayari sa atin at sa Diyos. Kapag ginagalang natin siya, natatakot tayo sa Kanya. Kapag naman sinusunod natin ang ating GPS. Sa parehong paraan na gusto nating makatanggap ng pagmamahal na ito, gusto nating makatanggap ng isang bagay na espesyal. Inaasahan din ito ng Diyos mula sa atin. Inaasahan niya ito pag-ibig, pagmamahal, paggalang, at kapag sumunod tayo, nilalabanan natin ang mundo. Pinatutunayan natin na iginagalang natin siya. Ngayon, manalangin tayo, kausapin natin ang Diyos, hilingin ang kanyang tulong na manatili sa daang ito. O baka ikaw ay hindi pa lumalakad laban sa mundo at gustong gumawa ng pagkakaiba. Kaya tara, ipikit ang inyong mga mata, ilagay ang inyong mga kamay sa inyong puso, at ulitin ang sasabihin ko. Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa iyong dakilang presensya para humingi ng pagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoong Diyos, kasi binigyan mo po kami ng oportunidad na makakinig at matuto mula sa iyong salita. Tutunan namin ngayon, Panginoong Diyos, na ikaw ang daan patungo sa buhay. Kaya, my God, ngayon, alam namin, Panginoong Diyos, na kailangan namin sumunod sa aming GPS. Ang GPS, Panginoon, ay iyong salita, ang Biblia. Panginoong Diyos, ito yung dapat namin sundin, humingi ng gabay, humingi ng direksyon mula sa iyo para gawin kung ano yung tama, yung mabuti at kung ano yung nakakalugod sa iyo. Kaya Panginoon, tulungan mo kami, Panginoong Diyos. Tulungan mo kami na maging iba. Tulungan mo kami na magkaroon ng pagbabago para magawa namin kung ano yung tama at kung ano yung mabuti sa mga mata mo. Ito yung aming panalangin, Panginoong Diyos. Sinusuko namin ng lahat sa iyong kamay sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon, tapos na nating malaman ang aralin. At para matapos na tayo sa ating aralin ngayon, ipapamuhay natin ito. Kaya handa ka na ba? Diyan sa inyong tahanan ay gagawa ka ng ilang takdang aralin. Kumuha ng isang blankong papel at iguhit o isulat kung aling daan ang dapat mong sundin. At ilagay ang iyong gagawin upang magpatuloy sa pananampalatayang ito. Narating na natin ang pagkatapos ng panibagong klase. Ngunit sa susunod na linggo ay may isa pang online na klase para sa inyo. Ipagpatuloy nyo ang pag-aaral na ito doon sa inyong CBC. Alisin ang inyong mga duda. Magtanong kung may mga katanungan at manatiling matatag sa pananampalatayang ito. Magkita-kita tayo sa susunod na klase. Paalam, pagpalain kayo ng Diyos!